Yung ginagawa ba ng kapulisan dito, illegal ba talaga yung pagpasok nila? Sir, illegal. Kasi alas 4 pa, nag-uusap si Tory dito sa harap ng gate namin at ang attorney. Ang nakalagay sa warrant of arrest, ang address ay Pasig. At ang pangalan na nakalagay sa warrant of arrest ay Silvia Simanes. Bakit sa Pasig naka-address, bakit ito yung pinasok nila? Sabi ni Tory, kung ayaw at sa gusto nyo, papasukin namin kayo. National leadership. Sila naman. Yes, sir. Go ahead, sir. I am saddened at the legal positioning of Mr. Abalos, no? Kasi he's supposed to be a lawyer, son of a very good judge, no? Yung father niya. Pero itong kanyang iginagawi at gustong mangyari ay sabagay, wala namang nakakaalam talaga na naging litigation lawyer ito. Marami kasi abogado na pagka nabigyan na ng title na ATTY, wala na, hindi na nag-aaral eh. Kasi nga, abogado na sila. Right. So, I just hope people around them will come into their senses and tell them that, it's about time. Sabi ko nga, rule of gallantry, EB Yes. na may panahon na pagyabang mo, na ikaw ay nanalo, nagtagumpay, you are victorious. Pero pag dumating naman ang pagkakataon na ikaw ay nasawi, natalo, tanggapin mo ng buong giting. Hindi yan nakakabawas sa pagkalalaki, no? Ng isang tao. Siguro, sir. Siguro, sir. A real gentleman, a real gentleman daw is a man who admits defeat. Correct. So, yun, no? Yun na nga, nadagdag ko na rin na Ina Jade, no? Why is Torre so obsessed with Pastor? Why is he so adamant, no, in occupying this property, no? Again, wala naman tayong iba pang maituturong rason, no? Besides the fact na it is a smokescreen, talagang they would like to destroy KOJC and effectively the Dutertes. Wala rin. Ibang rason niya. There's another reason, I think, Medyo nakaluwag-luwag na po yung mga membro ng KGC dito sa kanilang compound dahil nababawasan na po yung mga pulis na itinalaga po dito sa lugar na ito kung saan nagkakagulo po noong nakaraang araw. Grabe yung nangyari. The Americans really want to compete all the very strategic locations in the whole country. Davao City lang, hindi pa na-occupy ng mga Amerikano. Okay? The North of Luzon, meron ng hektar dyan. Ang dami na. You have one in Palawan. You have one in Cebu. You have one in Cagayan de Oro. You have one in in Zamora. No, in the southernmost part, which is good place for the southernmost. They just want to be able to seize the property. So,
wala rin sa store, gusto nyo ang property. Hindi naman natin kasi Dito dati ko na yun, taxi. Tapos dito kahit tayo muna ng waksi. Sabay na tayo pa-uwi. Pwede dati nyo yung taxi dito. Diretso kayo sa waksi, pwede. Yung mga conditions, ito sa lang mapupunta. Ako, I'm not a religious person, no? I don't favor of any religious affiliation. Pero ang respeto ko sa POJC at yun nga, about steadfast to our... Kasi hindi mo naging oo. Talagang Hindi na ganun tulad kanina na sobrang ipit po ng mga bantay na mga pulis dito kanina. Ngayon maluwag-luwag na po mga idol at hindi na po masyadong matraffic yung lugar. Hindi tulad nung nakaraang araw na talagang hinarang at sinarado po nila yung lugar dito. Hindi mapapasukan nung nakaraang araw, no? Ngayon, ayan, lumuluwag-luwag na po yung ang kalsada natin dito at nawala-wala na po yung mga pulis na talagang nakakalat dito sa lugar na to. Ayan, ang meron na lang yung nandun na area. Yun, meron pa rin nakaharang pa rin doon na mga kapulisan, pero hindi na tulad nung dati na ganun karami yung nakaharang doon. Ayun, konti na lang. Ito, saka yung grupo, ito, isang grupo pa rin dito ng mga pulis. At doon sa kabila pong daanan, medyo nabawas-bawasan na rin po yung mga pulis na nagbabantay doon. Ayun. Pero ganun pa rin mga idol, kumbaga marami pa rin nakakalat na mga pulis dito at nagbabantay. Kahit may lumabas na po sa yung court order po dito sa sobrang harassment na ginagawa po ng ating kapulisan, ganun pa rin, hindi pa rin nawala lahat yung mga pulis. Kumbaga hindi matras lahat agad yung mga pulis. Kumbaga unti-unti lang nabawasan yung mga kabilang lugar pa po na mga pulis na tinalaga po dito. Yun ang inunang pinapapaalis. Ang talaga naiwan dito na halos mga nagbabantay, dito lang po sa Davao lang na mga kapulisan natin. So yung ibang mga pulis po nandun na nagsihigaan na lang po sila at nagupuan na lang po sa gilid kasi tinanggal po yung kumbaga yung order sa kanila na kumbaga huwag masyadong higpitan na yung pagbabantay dito sa lugar. Kaya yung mga pulis naka-relax na po dun sa lugar na yun. Ayun, kita po natin yung ibang mga kapulisan, humihiga-higa na po sila sa gilid sa sobrang pagod na rin po nila sa pagbabantay. Ilang araw na nilang pagbabantay dito sa lugar na to. So ganoon pa rin ang mga miyembro ng PGC, hindi rin sila umaalis at patuloy pa rin silang nagbabantay at sumusuporta pa rin sa kanilang pastor na si Pastor Kibuloy, at hindi pa rin nila pinabayaan yung lugar na bastusin at lapastanganin ng mga pulisan yung compound ng KGC. Hanggat may mga kapulisan pa rin nakatambay at nakatayo po dito sa lugar na to, at ganoon din yung mga membro ng KGC, hindi rin po sila umaalis. Pero unti-unti pong dumating po yung mga sasakyan ng mga kapulisan po, no? At hinakot na po yung ibang mga pulis. Kaya medyo maluwag-luwag na po yung sitwasyon dito sa lugar.
Sana tuloy-tuloy na rin po sana ito para makapagpahinga na rin po yung mga membro ng KDC. Dahil pagod at sakripisyo na rin yung ginagawa nila. Hirap, patuloy pa rin silang nagbabantay at hindi talaga nila pinabayaan. Pwede ka nang mag-file at Amerika, pwede nang mag-request for extradition. Correct. Because we have an extradition treaty with the US. Anong gagawin na? Extradition, pwede pa mag-request sa DOJ, susunod yan, kung saan mapuntin yung trial, kung sa Pilipinas, kung sa Amerika. Correct. Ang dati yun, walang request for extradition. Iba kasi ang gusto sa hindi. Mas articulated ka na ang tunay sa pagkakas ng mapapasyon sa interview niya sa milyonaryo na si Charlie. Ang sabi nga niya, mabalik yung training ni Pastor na the Americans are out not for extradition but for extraordinary mission akin to an assassination. Patuloy pa rin yung suporta ng mga financial sa loob, may mga pagkain dumadating po para sa mga membro ng KDC sa loob. ng mga umakusa sa kanya. Pero I think isa rin sa dahilan, no, sir, dahil sa nakikintong pagpapalit nga ng administrasyon din sa Amerika, yung sinasabing minamadali nila. Kasi Saan sa loob? magbabago din ng hangin at kabuuan ng mga bansa natin, magbabago din kapag nagpalit ng administrasyon sa Amerika. Kasi iba yung laro ni Trump, iba rin si Biden. Kaya nga po kung magaga, sir, interconnected Binarena na nila lahat ng gusto. possible na mga nalalaman nila doon. Kaya ganito po mga kababayan, Pero wala pa rin. kita po namin sa inyo. Babayaran ni Tony lahat ng nadamage niya sa loob. Ni Pastor, para mamulat din tayo. Talagang sinira nila sa loob. Sinira nila. Gusto nilang kunin tayo. Na nung panahon Sa na- ganda ng dati, ang ganda ng nito ba? Oh. Talagang ngayon, talagang hinukay-hukay nila doon. Oo, tapos yung baliktad na nila. Yung mga CR din namin, wala na, mga barado na. Bakit ganun tao naman yung hinanap nila, hindi naman yun kuting na kailangan mo halungkatin sa di ba? Pati kaldero, binuksan na. Walang nakita. Kaldero, bakit sa kaldero Yung magbubukas? nakatawa, binuksan ng ref. Binuksan ng kaldero, cabinet. Tingin nyo magkakasya si Pastor. Baka may pasok si pastor sa kaldero. Yung immortal, okay na. Ha? Baka heartbeat. Baka palaka yun, heartbeat ng palaka. Baka may daga o palaka, may heartbeat doon. Ito pero, Asan? nakakatawa yung meme eh. Oo, sabi. Pero wala. Nakakatawa. Sino yan? Pero ano lang yan, meme lang po yan. Meme lang. Si Diwata ba yan? Si Torre? Sir, wala dito. Wala. Hindi talaga hindi makatarungan, hindi pantao yung ginagawa Sir. ng Sabi nila, hindi na daw si Pastor ang pinag-uusapan dito, kundi ang buong organisasyon. Yun ang nag-meet siya kung bakit kami nag-rally dito. Kasi sabi nila, si Pastor lang at mabilis lang ang warrant. Unang-una, wala silang search warrant of arrest lang. Pero dahil hindi na kami nag-resist, sabi Pero nila, sir, ganito, yung ginagawa ba ng kapulisan dito illegal ba talaga yung pagpasok nila? Sir, Ha? illegal. Kasi alas 4 pa, nag-uusap si Tory dito sa harap ng gate namin at ang attorney. Ang nakalagay sa warrant of arrest, ang address ay Pasig. At ang pangalan na nakalagay sa warrant of arrest ay Silvia Simanes. Bakit sa Pasig naka-address, bakit ito yung pinasok nila? Sabi ni Tore, ayaw at sa gusto nyo, papasukin namin kayo. Ay papasok na kami. Pero mali doon, kala namin nagninegosasyon pa lang dito. Bigyan niya ng 30 minutes. Pag-usap kayo, basta papasok kami, sabi niya. Sabi ni attorney, hindi pwede yan. Pero sabi niya, hindi, papasok na kami. Ayun pala, habang nagne-negosasyon dito, ginagrinder na pala sa likod yung mga bakod namin. So, ganito sir, bakit ginagawa nila itong ganito? Bakit parang may may kakaiba sa sitwasyon na to? Sir,
yung alias Amanda na nag-testimony sa Senate na sabi niyang ni-rape daw siya ni Pastor. Unang-una, kung ni-rape ka, bakit mo binabasa yung script mo? Kasama namin dito sa KOJC yun. Nag-video siya ng sarili niya. Sinave niya, sinend niya sa classmate niya na varsity at kumalat yung scandal niya sa JMC. Ngayon, nahiya na si Pastor sa pinagagawa niya. Ginawa niya, lumaya siya dito at binaliktad niya si Pastor. 4 years, natapos ang kaso na yan. Pag-upo ni BBM, nabuhay. So ganito sir, Politika, itong nangyari kay Pastor Kibuloy, planado ba to? Planado po. Politika po. So ano yan? Talaga na Amerika, sir. Unang-una, bakit nagtataka kayo? Una nilang pinatahimik ang SMNI. Bakit? Hindi naman po gaganituhin si Pastor kung hindi siya malapit kay Duterte. Unang-una, si Duterte lang, ang SMNI lang ang pinagkakatiwalaan ni Duterte na media dahil hindi tinitwist ang kanyang mga sinasabi. Para matahimik si Duterte, papatahimikin nilang SMNI. Isa na rin yun. Tama yun. Ngayon, dahil may social media, hindi pa rin tubo nila ito mapapatahimik. Ngayon po, ang may interest talaga sa property namin, ang Amerika. Dahil hindi sila makapaniwala na kayang gawin ng isang Pilipino na taga third world country ang nakikita nyo ngayon sa KJC compound. Kingdom, 75 seating capacity. Si Pastor lang ang nakagawa niyan sa Davao. Pinakamalaking dome, worldwide, indoor cathedral in the world. At minamadali nila dahil yung kaso ni Pastor na sinasabi nila na wanted sa Amerika, sinabi lang yun dito. Matatapos na po kasi ang kaso ni Pastor sa Amerika. Pag natapos yun, automatic tapos ang kaso ni Pastor dito dahil same lang yung kinasusunod. Pero ang pinagtataka ko sir, Ito pa po, wait lang. Wait lang sir ha. Ito ang pinakatotoo. Dahil ang unang kalaban talaga ng Pastor ay ang Amerika. Pag-upo ni BBM, biglang pumutok yung issue na ng 4 years ng tahimik at akwit na. Dahil nag-promise ang US kay Pastor ay kay BBM na maa-unfreeze ang kayamanan mo dito sa Amerika, ang kayamanan ng mga Marcos kung ibibigay sa kanila si Pastor. May nagkaroon ng kaliwaan, kumbaga, partiran. Ganon. So, ganito sir, ang nangyari, kasi ito, matagal ko na itong tinitignan, kumbaga, bakit nung panahon ni Duterte, ang bilis ng, human rights na pumasok? Ngayon yung, ilang araw na to wala kang naririnig sa media. Naririnig sa mainstream media. Takot sila. Dahil nga, Walang human rights na lumalabas, di ba? alam nyo bakit inuna ang SMNI? Dahil SMNI lang ang legit na nagsasabi na totoo. Sinampulan nila ang SMNI para ipakita ng administrasyon na to ngayon sa lahat ng mainstream media na ganito ang kaya namin gawin sa inyo. Mula nung ginawa nila sa SMNI yon, lahat ng media, wala kang maririnig na bumabangga sa administrasyon dahil takot sila na baka magaya sila sa SMNI. Walang batas-batas, kumbaga walang kaso. Wala na. Kahit sa sarili naming bahay, wala na kami karapatan. Yun yan, tinatawag yung hostisya. Ayun mga idol na kumbaga naglabas talaga ng sama ng loob yung mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayun, lalabas po talaga sila ng sama ng loob sa gobyerno natin ngayon kung bakit ganun po yung ginagawa ng gobyerno. Kumbaga, hindi po binigyan ng pagkakataon na magkaroon po ng patas at tamang proseso sa ating batas dito sa Pilipinas. Ayun. Maraming salamat po sa nanonood po ng ating video at ating vlog po dito sa compound po ng KGC at maraming salamat at sana susundan po nyo uli yung update natin dito sa sitwasyon po ng compound dito sa KGC. Maraming salamat po mga idol.